Magandang araw mga bata! Welcome sa ating Kids Connect! Marami pa kayong matutunan sa ating Kids Connect. Hanapin si Baby Jesus. Ito ay ang mga prutas na pag-aaralan natin ngayon. Sa mga animal na pinag-aralan natin ngayon, simulan na natin ang ating activity. Magandang araw mga bata! Welcome to Kids Connect! Ako ay si Teacher Ann. Masaya akong makasama kayong muli at excited na rin ako dahil ngayong araw ay bago na namang aral at saya dito sa Kids Connect. Kaya naman mga bata, ihanda nyo na ang inyong mga sarili at patuloy na tumutok sa ating episode ngayon. Para sa ating icebreaker, sa inyong screen ay may nakikita kayong isang maze. At mukhang may isang prinsesang naliligaw. Kids, tulungan natin siyang makarating sa kanyang palasyo. Meron kayong 10 seconds para alamin ang tamang direksyon at upang makabalik ang prinsesa sa kanyang palasyo. Good luck, kids! Wow! Very good! Tinulungan niyong makarating ang prinsesa sa kanyang palasyo. Amazing! O kids, ihanda naman natin ngayon ang mga materials o gagamitin natin para sa ating activity mamaya. Exciting ang activity natin mamaya. At ang mga kakailanganin lang natin ay cupcakes, cream sticks, candies, and chocolates, at kung ano pang mga gusto nyong pwedeng idagdag. Kids, ihanda nyo na yan, ha? Ngayon naman, halina't magbalik tanaw sa ating mga napag-aralan. Patuloy nating iisa-isahin ang mga kings and queens in the Bible. Ito ay dahil gusto nating malaman what does it takes to be a leader. Sa buhay ni Haring Solomon, nalaman natin na ang isang leader pala ay dapat may wisdom. Kaya naman kids, lagi nating ipag-pray kay God na bigyan niya tayo ng wisdom. At sa buhay naman ni Haring David, nalaman natin ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos. Ang isang leader pala ay dapat worshiper of God. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Come teacher! Wow! Praise God! Ngayong araw, isang queen o reyna naman ang ating kikilalanin. Kids, nakakita na ba kayo ng isang reyna? Kung hindi pa, tara, kilalanin natin ang isang queen sa Bible. Siya ay ang Queen of Sheba. At ang kwento niya ay ating mahahanap sa Bible sa 1 Kings chapter 10. Tara, kids! Hi, kids! Ako nga pala ang Queen of Sheba at ito ang aking palasyo. Dito sa aking palasyo ay maraming ginto, frankincense, myrrh at iba't ibang uri ng mga bato at pampalasa. Parang nasa akin na ang lahat. Pero nakikita akong mga tao. At mukhang
may pinag-uusapan sila. Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Alam nyo ba na ang hari ng Israel na si Solomon ang pinakamatalinong hari? Sa loob lamang ng 7 taon, tinapos niya at ginawa niya ang templo ng Diyos. At ito ang pinakamagandang templo sa lahat. Kamangha-mangha nga si Haring Solomon. Ano kayang itsura ng kanyang kaharian? Namangha ako sa aking narinig. Kaya naman, naisip ko na pumunta sa Israel upang makita sa aking sarili ang katanyagan ni Haring Solomon. Ihanda ang mga kamelyo at kargahan ng mga ginto at mira at iba't ibang mga uri ng bato at mga pampalasa. Tayo ay pupunta sa bayan ng Israel upang makita si Haring Solomon. Kahanga-hanga talaga. Totoo nga ang aking narinig. Totoo nga na si Haring Solomon ang pinakamayaman at pinakamatalinong hari. Purihin ng Diyos dahil ikaw ang ginawa niyang hari sa bayan ng Israel. Kaya naman, Haring Solomon, tanggapin mo ang mga regalo ko sa iyo. Mga ginto, mira, iba't ibang uri ng mga bato at iba't ibang uri ng mga pampalasa. Wow! Ang daming binigay na regalo ng Queen of Sheba kay Haring Solomon, hindi ba? Napaka mapagbigay kasi niya. Kahit na alam niyang mayaman na si Haring Solomon, binigyan niya pa rin ito ng mga regalo o pasalubong. Dahil siya talaga ay sadyang mapagbigay. Base sa kwentong ito, nalaman natin na isa sa mga katangiang dapat meron ang isang reyna o ang isang leader ay hindi dapat naiinggit at dapat mapagbigay o giver sa ating kapwa. Alam niyo ba na mahal ni God ang mga taong masaya sa pagbibigay? Oo, kids, dahil ang sabi sa Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8, each one should give then what he has decided in his heart to give. He should not give if it makes him sad, and if he thinks that he is forced to give. God loves a person who gives happily, and God can give you more blessings that you need. Then you will always have plenty of everything. Amen! Kaya kids, huwag maiinggit at maging madamot sa ating kapwa. Ugaliing maging mabait at mapagbigay sa lahat ng pagkakataon. Dapat nating gayahin ang ginawa ng Queen of Sheba. Hindi siya nainggit kay Haring Solomon. Bukod pa doon, nagdala pa siya ng mga pasalubong noong siya ay bumisita sa kanya. Kids, pwede rin tayong magdala ng pagkain, bagay, bilang pasalubong o regalo sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kung tayo man ay bibisita sa kanila. At lalo't higit na maging mabait at mapagbigay sa mga taong nangangailangan. Tandaan, a leader is a cheerful giver. Kids, sana kayo ay natuto sa ating lesson for today. And now, for our memory verse, basahin natin sa 2 Corinthians 9 verse 7. Again, 2 Corinthians 9 verse 7. God loves a cheerful giver. Isa pang ulit mga bata. God loves a cheerful giver.
activity! Hi kids! Now, it's time for our activity. Kids, naihanda nyo na ba yung mga gagamitin natin for our activity today? Ako, hinanda ko na rin. Meron akong mga chocolates, mga gummy bears, cookies, nips, and cream sticks. And also, iba't ibang uri ng cupcake. Dahil napag-aralan natin kanina, ang leader pala ay dapat giver. Dahil love ni God yung mga taong cheerful giver. Kaya ngayong araw, gagawa tayo ng mga pagkain na pwede nating ibigay sa ating magulang, kapatid, kapitbahay, kalaro, kaibigan. O kids, ready na ba kayo? Okay, let's start! Ayan, sa ating gagawin, pwede tayong gumawa ng kahit anong design. Pero bago ang lahat, kids, dahil pagkain ang ating hahawakan, make sure na kayo ay nakapaghugas at nakapag-sanitize ng inyong mga kamay. Okay, let's start! Una, ginupit ko ang cream sticks dahil gusto ko siyang ilagay dito sa ibabaw ng cupcake. Ayan. Gamit ng kutsara, pwede natin siyang ikalat. Kids, gandahan niyo ang inyong mga gawa para naman matuwa yung mga taong inyong pagbibigyan. Ayan. At bukas pa ulit tayo ng isa. Ikalat lang natin ng maigi. Ayan. At dahil bilog ang ating cupcake, gusto ko siyang gawa ng mukha. Pwede tayong gumamit ng cookies para sa kanyang mata. At pwede rin natin lagyan ng nips.
ang mata natin. Ngayon naman, para sa ating nose. Okay. Ngayon naman, lagyan natin siya ng smile para mag-smile din yung mga taong pagbibigyan natin ito. Pwede tayong gumamit ng iba't ibang kulay ng nips. Ayan, kids. Parang may kulang. Kids, pwede rin natin siyang lagyan ng ears gamit nitong cookies. Pwede natin siyang hatiin sa dalawa at ikabit natin dito. Ayan! Wow! Ang cute, hindi ba? Meron siyang ears, eyes, nose, and smile. Ngayon naman, itong chocolate cupcake naman ang ating gagawin. Para dito, pwede naman nating ilagay yung chocolate and yung ibang mga gummy bears. Gamitin lang ulit ang kutsara para ikalat ang cream sticks. Magbukas pa ulit tayo ng isa. Mas maganda kung malalagyan natin lahat. Pwede na natin siyang lagyan ng mga designs.
tayong gumamit ng chocolate at hatiin ito. Okay. Then, itatoppings natin siya sa ibabaw. Ayan. O, diba? Ang cute? Tada! Cupcake. Cupcake with gummy bears. And, para sa ating huling gagawin, meron tayong donut. Dahil meron siyang thin stick, i-design na lang natin siya. Ayan. Pwede natin gawin ang alternate. And kuha ulit tayo ng chocolate. Durugin ulit natin siya into small pieces. Ilalagay ulit natin siya sa ibabaw. Ayan! I think we're done! Kids, alam kong mas maganda ang mga gagawin nyo. Katulad nitong ginawa ni teacher. Pwede nyo pang ramihan ang mga ilalagay nyong mga designs. Candies o kaya naman chocolate. Naku! Sigurado ako na matutuwa yung mga taong pagbibigyan nyo yan. Kasi ginawa nyo ito ng buong puso at ng may ngiti sa inyong mga labi. Kids, kung natapos na kayo gumawa ng inyong activity, magpa-picture kayo kina mommy and daddy. At syempre, huwag din kalimutang i-post sa Facebook. Gamitin lamang ang hashtag KidsConnect and hashtag Cupcake para makita namin ang inyong mga magagandang gawa. Thank you kids for watching Kids Connect. Sana kayo ay nag-enjoy at natuto. Please do not forget to like and share this episode to your family and friends. And also, if you want to send us love and support, lalabas sa inyong mga screen ang mga detalye kung papaano. Ngayon naman, tumayo na't makikanta at sayaw sa ating sing and dance. Hanggang sa muli, paalam!